art. Wow, yun pa lang, parang elite na. Amen. Ay, hindi lang yun. Mukha siyang artista. Artistahin din. Grabe. So, flyers pa lang din, sobrang ganda. Alam ko, hindi lang siya beautiful outside, but she is beautiful inside. Kaya nakaka-excite. Amen. Yan. Yan ang 100% true. Kaya naman mga ka-abangers, wag po tayong magpapahuli. Sa hapong ito, mag-like, mag-share, mag-comment, mag-tag, mag-invite na po kayo dyan. At syempre, Yes. hello po kay Tita Melda Hakilmo. Hello, hello po. Ayan, pasok-pasok na. Itag nyo na ating mga kaabangers. Present. Sabihin nyo nga dyan kung nandyan kayo, I am present para mabati naman po namin kayo. At syempre, Ate Dean, huwag nyo kakalimutan mga kaabangers mag-subscribe sa ating YouTube channel kasi after ng ating live, ni-re-upload ito para mapanood nyo in replay. So just search Daily Live Sharing po sa ating YouTube channel. Right. At kami din, syempre, nakasubaybay sa daily life sharing habang nag-host. Yehey! Nakapag-share ka na ba, Ate Ria? Yes, nag-share na ako sa lahat ng ating mga kaabangers globally. Yehey! Praise God! Tayong lahat, I am present, sabi ni Melchizedek. Ayan. Ate Ria, wow, sabi ni Tita Melda Hakilmo, ang gaganda ng dalawang dilag. Nako, 3 po kaming dilag. Maya-maya lang makikita nyo yung reel na maganda. Sige, sige. Andiyan na rin si Pastor Ronnie Ventayen. Hello, Pastor. Wow. Welcome po, Pastor. Yes, ang dami na pumapasok na mga blessed community. We're so excited na makasama natin sila. At bago pa yon, Ate Dane, pag-usapan natin yung topic natin ngayon. Naranasan nyo ba mga kaabangers sa buhay nyo na hindi mo kaya, pero ginawa ng Diyos? Yung kumbaga yung imposibleng bagay, naging posible dahil sa gabay at paghawak ng Panginoon sa atin. Comment nyo nga dyan mga kabangers. Amen. Comment po kayo dyan. Sige, ayan. Ang dami na nag-aayong present. Sige, Ate Daniel, meron ka bang gusto mong i-share about sa pagkilos ng Panginoon sa'yo? Nako, Ate Ria, alam niyo po ba, grabe talaga ang Panginoon, no? Kasi nung last time lang, hindi ko siyang maalala, pero parang 2 weeks ago, kasi ako, kapag ka nag-work, I ride the bus, and I ride the train. Yan, so 1 hour and 30 minutes yung aking travel. Sa isang work lang po ito. Tapos, 30 minutes yung walk, kasi walang transportation going doon sa certain area na yon. Habang naglalakad ako, tinanong ko si Lord kasi parang sobrang pagod na ako, yung katawan ko. Hindi ko na maintindihan. Nakikipag-usap ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, do I really have to go through this? Yun ang tanong ko sa Panginoon eh. Kailangan ko ba itong pagdaanan? Bakit sabi ng iba, magpahinga naman daw ako, alagaan ko naman daw yung sarili ko. Pero tinanong kong Panginoon, do I really have to go through this? And then suddenly, ang Panginoon nangusap. Sabi ng Panginoon sa akin, alam mo anak, kung hindi mo yan pinagdaanan, kung hindi ka dumanas ng hirap, hindi ka dumanas ng storm, hindi ka dumanas ng mga bagay na may hirap sa buhay mo, you wouldn't say that it was God. Ang sasabihin mo, it was me. Ako yon. It is by myself, it is by my skill, not by God. So, right then and there, nakorek ako, na-convict ako, nga tama nga naman. Kaya sabi ko, Lord, kahit gaano kahirap, as long as you are with me, para at the end of the day, masasabi ko talaga, it was really God. Amen po ba mga kaabangers? Sabi nga ni Pastor Dong, Christ is the answer because He lives. That's why I can face tomorrow. Amen. Amen na amen po talaga. Sa ating mga buhay, ang Panginoon talaga ang sagot sa lahat. Amen. Ikaw naman, Ate Ria, dumaan ka din ba sa punto na parang WWW and then God saves you in that very moment? Ay, nako din.
Sa simula pa lang ng pagtugon ko sa panawagan ng Panginoon, ito yung nakita ko yung paghawak niya, pagkilos niya sa akin. Kasi tinawag ako ng Panginoon na mag-full time sa Kanya. Give up ko yung pangarap ko, yung career ko para pumasok sa kalooban ng Diyos. Alam mo yung sa umpisa, wala talaga, as in kahit piso, parang, Lord, paano ako magsusurvive sa buhay ko? Pero for 3 years na paglilingkod, obedience lang talaga sa Panginoon, grabe din, hindi ko ma-expect na yung mga bagay na hindi ko mabili, nabibili ko, yung mga lugar na hindi ko napuntahan, kahit ibang bansa ay napuntahan ko dahil talaga sa paglilingkod. Yun yung nakikita ko, yung faithfulness ng Panginoon, yung hawak ng Diyos sa buhay ko na it takes obedience and trust in Him, and makikita nyo yung pagkilos ng Panginoon na He is God. He is the provider. Talagang He is everything. So, ayun. Tapos, alam mo ba, Dane, hindi ko alam paano ako pupunta ng church. I mean, wala talaga. Pero kusa na lang dumadating yung provision ng Diyos sa buhay ko and sa aking pamilya. Ayun. Amen. Totoo talaga yan, Ate Ria. At ako naniniwala, hindi lang tayo nakakaaranas, kundi bawat isa sa atin na nagtitiwala at naniniwala sa Panginoon. Kaya mga ka-abangers, pwede po kayong magpatotoo dyan sa ating comment section. Yan. Sabi nga ni Tita Zali from www, walang-walang-wala. Salamat sa pagkilos ng kamay ng Diyos. Now I M. Meron na. Thank you, Lord. Hindi na www. Yes. M na tayo. Yes, actually, Dane, imagine that. Ikaw talagang nandiyan ka sa Australia at ngayon naman mahalata po ba sa amin ni Daniel na walang-wala kami? Minsan nga tahimik lang po kami, pero Lord, asan na? Pero grabe talaga yung provision ng Panginoon. God never fails. Grabe. At saka yung bangko natin, hindi yung bangkong unlimited na bangko, talagang Diyos talaga ang kumikilos. Grabe. Ang tatay mo ba naman, Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. 'Di ba? Yung pangangailangan mo lang ngayon, sobrang katiting lang yan sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, ask and it shall be given. Yan ang pangako ng Panginoon. Amen. Amen. At grabe, hindi lang sa buhay natin, napaka-faithful ng Diyos even noon pa sa mga lingkod niya, 'di ba? Katulad kala David, kala Jehoshaphat, grabe. At maraming mga Bible characters na nagpapatunay na ang Diyos ay tapat, 'di ba? Sila ay naging successful. Ito yung pinaka-favorite ko. Alam ko naman sa atin ever since we were kids, tinuturo si David and Goliath, 'di ba? Imagine that David was just a young boy and nasa shepherd boy siya ay shepherd boy. Pero dahil the Lord was with him, even yung tingin ng tao sa kanya ay maliit, pero dahil the Lord was with him, napatay na mismo yung Goliath, yung Philistine. So maraming mga taong nagsasalita sa kanya na, ano ka lang naman delivery boy ka lang ng food dito. Pero si David nag-stand up siya sa salita ng Diyos. Grab ka lang, grab. Uber. Grabe. Parang sabi, grab ka lang. Bakit ka nandito? Taga-deliver ka lang ng food, tapos ang lakas ng loob ko para sabihin na isang Filisteo, hindi tuli. I mean, uncircumcised na Philistine. Kasi yung time na yon nagkakaroon diba ng war na gusto sakupin ng mga Philistine ang lugar, yung mga Israelites. Pero God used David, a mere young boy, para ipatunayan sa kalagitnaan nila na ang Diyos ay tapat. Without God, you cannot do it. But with God, you can do everything. Pero yun nga yung favorite ko. So 1 Samuel 18:14 din, sabi dito, David was successful in all his ways, for the Lord was with him. Wow. So, nagtagumpay si David dahil sinamahan siya ng Panginoon.
And kung babalikan natin, hindi sword. Walang anything na dala si David, kundi a smooth sling stone. Smooth pa yun na. Slingshot. Oo, slingshot. Yung pag-una pa lang tira niya, talagang yung Goliath, namatay. At doon talaga mapapatunayan na Diyos, when tinawag ka ng Panginoon, sasamahan ka niya. So, naniwala talaga si David. I love that story. How about you, Daniel? Ano yung favorite story mo sa Bible? Amen. Ate Rhea, alam mo ba yung nangyari kay David? Victory is with the Lord na talaga. Mm-hmm. At saka, dyan mo masasabi na Jehovah Nisi, God is our banner. Talagang when you face battles and trials, kailangan mo i-lift up yung name ni Jesus. Kasi, ang Panginoon, nandun na siya nasa unahan na siya at pinanalo niya na. He just wants to see how much we trust Him. Amen. Sabi nga ni Tita Maria Priscilla Eugenio, so true. Salamat sa ginawa ng Panginoon sa buhay naming mag-iina. Basta manalig at lumapit lang sa Panginoon, ipagkatiwala ang lahat, ang buhay ay tagumpay na. Sabi ni Pastor Joey Lapitan, hindi halata na wala ang mga lingkod niya. Laging meron. M&M. Amen. Alam niyo po ba, napakabuti ng Panginoon dahil katulad lang sa ginawa niya sa pamamagitan ni King Jehoshaphat. Kung nabasa po ninyo yan, nasa 2 Chronicles 20. Yan, 2 Chronicles 20 verse 20. Ito yung time po. Talagang dito ko nasabi na, Lord, grabe, wala kaming kailangan gawin para mas lalo mo kaming mahalin. Wala din kaming kailangan gawin para mabawasan yung pagmamahal mo sa amin. Kasi even before you already, naiyak na ako, even before you have already loved us. Grabe po yan. Pag nabasa nyo yan, sa 2 Chronicles 20 verse 20, kasi ito yung time na si King Jehoshaphat, he inquired of the Lord. Sabi niya kay Lord, pinaalala niya sa Panginoon yung goodness ng Panginoon sa buhay ng mga Judeans. Grabe talaga yun kasi 3 nation ang gustong makipag-battle sa kanila at gusto silang i-defeat. Ngayon, sabi ni Jehoshaphat, Lord, ito yung ginawa mo para sa amin. Hahayaan mo ba na malupig kami? Paalisin kami doon sa land na pinangako mo. And then napadala ang Panginoon ng prophet para sabihin na paunahin yung mga worshiper. Imaginein po ninyo yung tribe ni Levite. Yung tribe ng mga Levi, yun ang paunahin doon sa battlefield. Hindi pinauna ng Panginoon yung mga tao na may armor, yung mga makikisig. Ang pinauna ng Panginoon ay yung mga worshiper. And right then, as they worship, they consecrated themselves. As they were worshiping, God was already moving in their midst. Alam niyo po ba ang nangyari? Habang nag-worship sila, yung 3 nation na yon, sila lang din ang nagtalo-talo at pagkamulat siguro ng mga mata nila, asan na yung mga kaaway namin? And true indeed, totoong Panginoon sa kanyang pangako that the battle is the Lord's. You only need to be still. And without God, if God did not ordain that thing to happen, do you think it would happen the way God wanted it? Di ba hindi? Kaya tama yung sinabi ni Ate Rhea kanina, napaka-importante sa buhay ng tao, we obey and we listen to the word of God. We listen to the voice of God. Dahil yung instruction niya ay kasama na doon yung victory. Kasama na din doon yung banner. The same thing, sabi ni David kay Goliath, that the same God who delivered me from the paws of the lions and the bears is the same God who will deliver me from you, uncircumcised Philistines, for the battle is the Lord's, and He will give you to our hands. Amen? Grabe, for the battle is the Lord's, it is not ours. So what do? We believe. Amen, Ate Rhea. Amen. Ito yung masasabi natin, Daniel, na less effort, maximum impact. You do your part, God will do the rest. So, I love the verse in 2 Corinthians 20 verse 17. Sabi dito, do not fear or be dismayed.
tomorrow, go out to face them, for the Lord is with you. Amen ba Wow. mga kaabangers? The Lord is with us. Kaya kung meron kayong Amen! Kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya kung meron kayong mga struggles, battle, just like David or ni Jehoshaphat, sabi sa salita ng Diyos, the Lord is with us. So the battle is not yours. The battle is for God. Kaya mga Amen. kaabangers, nakaka-excite. Alam ko, Daniel, yung magpapatotoo sa atin, siguro marami din siyang battles na napagtagumpayan. Hindi siguro. Sigurado. Marami talaga. Kasi sa tema pa lang na binigay niya sa atin na without God, I cannot do anything. Talagang marami siyang maibabahagi sa atin how she overcome. Wow. And Kaya, she indeed is a woman of God, woman of faith. Grabe. amen. Ano na, Daniel, patatagalin pa ba natin? Excited na ako eh. Talaga nung mala-artista ang kanyang beauty, ate. Uh-huh. Grabe talaga to. Level up tayo. Kaya nag-ayos-ayos din po kami para mapantayan natin siya. Amen. Sige, Ate Ria, i-welcome mo na. Yes, we know welcome natin all the way from Fairview ang ating guest for today. Napakaganda. Woman of Faith, ating sis Miss Mary Grace Lim. Ay, nakamute po kayo. Hello, sorry sa ano. Hello guys, sa mga classmates ko, mga fans ko, kaabangers, mga kaswag, mga pinsan ko at mga taga Dubai, US, and saan man kayo ngayon, thank you, support nyo. Share nyo lang and like. Amen! Sino ang kamukhang artista ni Miss Grace? Alam ko naman inaabangan ng mga kaabangers yan. Ayan, wow. Grabe, ang So, ganda na. so kanina, narinig ko yung mga kwento nyo about kay David. Si David yung pinaka-favorite na sa lahat ng binasa. He's a man after God's own heart. So, Right. siya yung pinaka-paborito kong sa lahat na binabasa ko ng Bible. Wow. Parang makinig na lang tayo sa kanya. Ate, wag na tayo mag-host. Medyo kinakabahan ako kasi first time ko, pero lagi naman ako nag-zoom. Pero parang, ito yata parang thesis. Amen. Ayan, ate, para mas lalo ka namin makilala kasi sabi ni Tita Zali sa comment, kaganda naman ng ating guest today. Indeed. Sabi ni, taga Batangas, uy, mga mukhang artista. Blessed afternoon. Salamat. Lahat po kami artista dito. Kasi susunod nasa TV na kami. So, Yes! Daily Sige, Life Miss Sharing Grace. TV. Ano po? Sorry. Maari po ba kayong magpakilala? Ano po ang pangalan nyo? Sino po mga magulang nyo? Ilan po kayong magkakapatid? At saan po ang probinsya ninyo? So, ako, ang kasama ko lang mama ko, single parent siya. Apat kami magkakapatid. So, bunso po ako. And then, lahat kami dito, mga three girls, magkakasama kami, kasama mga pamangkin ko. Yung mama ko nasa probinsya, taga Tacloban, kasama ng kuya ko at mga pamangkin ko. And then, yun po, taga Tacloban po kami, probinsya namin. Isang lalaki at Wow! tatlong babae, bunso ko. Shout out sa mga waray dyan. Sabi po Shoutout ni sa mga waray, Sarah. tsaka mga taga-Tingog. Sige, kaya niyo po bang bumati sa waray? Uh-huh. Kasi dito na ako lumaki. Sa, maupay na, hindi ko maintindihan. Ano yung good afternoon, Pon? Maupay, hindi rin niya alam. Maupay na gaalang yung alam ko, saka, hindi ko masyadong, hindi ako magaling sa waray. Pero intindi ako ng waray. Kasi yung mga kapatid ko nagsasalita sa ng waray, ate ko, si Carla, saka si ate. Sila yung magagaling. Ito yung artistang hinahanap ko. Si Sino? Miss, paano ba ito sabi? Shasha Padilla.
Oh, Oo, Yun! marami nagsasabi. Actually, Yun ang marami nagsasabi. kapo ninyo. yun din Sabi yung Si sa nasa, Sir kanya, Medi America po nagsabi. akala ko kamukha niya si Lina Morales. Lina Parang, talaga Morales! yun. di ba? Ay, Pag naka-straight yung buhok ko, kamukha ko si Regine Tolentino or kay si Sasha Padilla. Ayan. O, Kasi diba? naman, Siya na kamukha ko din talaga nanay nagsabi. ko. Kamukha ko nanay ko talaga. Oo naman po. Yun po ang hindi natin madedenay. Kuya uy, Gab, may pictures pa ba silang family dyan? grabe, batiin lang natin yung kapatid natin dito, Cyril Sumok. Sabi niya dito, watching from Paris. Let's go! Hi, same. Wow! Sabi ko sa iyo kung bansa nga manonood sa atin, 1 million na manonood. Ikiklaim ko na yan. Wow! Paris. Wait lang. Ayan na. Ayan yung picture. Tama ba yung nakikita ko, Sis Dane, sa picture ng family niya? Parang hindi ata parang artista. Talagang artista, Artista. ate. Artista po ba kayo? Low-key lang kami. So ako hindi ako masyadong showbiz. Alam mo na mga ka-churchmate ko yun, lalo na yung mga classmates ko. Napagulat na lang sila. Hindi ako masyadong nag-share. Pero nalalaman din nila sa TV, minsan pag nag-share ako ng IG story about sa family ko, pag birthday, Christmas. Pero ito to, hindi talaga ako showbiz. Saka low-key lang kami dito. Wow. Napaka-humble naman ni Miss Grace. Ayan, nakikita po, Ayan. tama daw, sabi ni Echo, kuwa or chua? Low-key po siya. Wow. Yeah. Ang ganda ng nanay niya, Miss Tisa. Yes. Parang milahi po ba kayo? Yung mama ko, half Chinese and Kastila. Yung lolo ko, Kastila. Yung lola ko is Chinese Filipino. Yung lolo ko naman is Kastila half Filipino. So, one fourth sila. So, kaya po kami maganda ngayon. Dahil po sa kanila, sa mama ko. And, syempre, dahil sa mama ko, nagkabuhay niya si Gloria Romero nung kabataan niya. O, di ba? Sabi ko sa inyo, kamukha niya talaga si Shasha Padilla eh. Pero kapatid niya din po si Miss Carla Estrada. No. Pamilyang artista po sila. Wow, ang dami na nagko-comment. Marami yan. Nagulat nga sila. Actually, this is my first time. Actually, nakikita na lang Wow. ako sa TV dati. So, MGB yun dati. Pero, yun nga, hindi ako masyadong nag-share about sa interview ko. Sa mga close ko lang at nakakilala talaga sa akin. Kasi nga, hindi nga ako ma-showbiz. Mm-mm. Wow, we are privileged to have you with us Mm. sa ating daily life sharing po. Yeah. Hello. So, Amen. Hello. Gusto kong batiin sila Pastor PJ, sila Pastor si Miss Daisy, at si mga pinsa ko sila babes. Yung mga kapans ko dyan, si Echo. Hi, Sai, at sa mga, kung nasa man kayo mga taga Dubai, thank you, nanonood kayo ngayon. Alam ko maaga pa dyan. Kasi mas advance tayo sila 4 hours yung ano nila, yung time nila. So, mga 11 or 10 sa kanila ngayon. Sabi po ni Clefton Manila, hindi talaga lahat ng maganda napunta sa pag-aartista. Karamihan ay nasa church. Totoo yan. Ako muntikan na ako sinali ng ate ko nung elementary ako. Dapat kasabayan ko si Angelica Panganiban. Kasi ka-schoolmate ko siya, St. Vincent. mm-mm. Pero talagang hindi talaga winner. Sabi ng ate ko, mag-aaral ka na lang. Wow. Merong inilaan po na napakagandang plano sa inyo ang Panginoon. At yun na nga ang tutumbukin natin sa hapong ito. So sa mga nagko-comment dyan, alam po naming marami siyang kamukhang artista. Pero i-interviewin na po natin siya upang atin siyang makilala. Ayan. Ayan, nag-comment na yung ating director ng Daily Life Sharing. Direct Dash. Ayan na, sabi niya, true. Grabe, isa din si Direct Dash. Sobrang artistahin yung dating. Artistahin. Gusto ko pa shoutout sa mga taga Church of Bless sa Maine and Purview at sa mga naging ka-churchmate ko sa Dubai and sa lahat mga nakakilala sa akin, thank you.
Thank you dahil nandito ko ngayon para makinig. It's about Him, it's not about you. Huwag kayo tumingin sa akin kasi hindi naman ako perfect. Lahat to ginagawa namin para kay God, kay Jesus sa life namin. Amen. Ayan, to give glory to our God and for our good. Sabi din po dito, Camille Prats, Rosana Roses. Wow, grabe Dami na na. starstruck. Na starstruck yung ating mga komentarista. Dane, grabe, sa tagal natin dito sa daily life sharing, walang man nang nagsabi sino yung kamukha nating artista. Ayun, si Camille Grabe, Prats. ang ganda. Actually, si Queer Gabby, behind the scenes, kanina niya pa sinasabi, kamukha niya nga talaga si Camille Prats. Pinaghandaan niya po talaga yung picture na yan. Oh, pinaglalaban niya po. Actually, nasa Dubai ako. Ang mga Indian na kaibigan ko, kamukha ko yung artist nila sa India. Sabi ko, sino yun? Oh, Sabi kasi ko, sikat pala magaganda ako po sa ang mga India. Indian. Oo, magaganda talaga sila. Matatakaw Tsaka sa mga matatangkad. ilong. Hmm. Yeah. Amen. So, ah, ano po, ready na po ba tayo? Ready na tayo? Ready Na? na ba kayo makinig? Ready na ba kayo makinig sa MMK ng buhay? Maghanda na kayo ng tissue tsaka tubig kasi medyo nakakaiyak to. Kaya it's about our Father and Jesus Christ kung sino siya sa buhay natin. Sanay na sanay, no? Parang nag-interview. Kayo na lang po mag-host. Palit po tayo. Okay, so let's start. May nagtatanong po agad. Sabi, ilan taon na po kayo, sis? And may asawa na po ba kayo? Malalaman, 29 years old lang ako. So, At just, 29. single Kaidaran pa po, natin, Ate single pa po Ria. ako. Oo, kasi hindi halata pag sinabi ko yung totoo. Hindi talaga siya sa glory ni Lord din kaya bumabata tayo. Totoo yun. Amen. Single po si Miss Grace. yes. Yan. Kaya malalaman natin mamaya yung bakit nga, ano ba nangyari kay Miss Grace. Pero grabe day, naalala ko kahapon. Sa mga single daw, sabi ni Pastor Genesis, pumunta ng Prayer Mountain. Taglit ko lang yun. Sa mga nanonood kahapon, grabe. Pinagpala din tayo sa buhay ni Pastor Genesis. Pero simulan na natin without God. Tama. Without God, I cannot do anything. I-comment mo nga dyan mga kabangers, without God, I can't do anything. Sige, Ate Mga Dave. kaswag. Actually, may YouTube din ako mga kaswag. Ano ko rin to. Ilalagay ko rin to sa YouTube ko. Yung Save with Amazing Grace. Mga kaswag, mga kapamilya, Wow. kapitbahay, kapatid, kapuso. Thank you guys sa panonood. Amen. Okay, so we are ready. Let's start with our formal interview. Ayan. Okay. So, Miss Grace, nasabi niyo nga po na kayo ay tubong Tacloban. Tama po ba? Yes. Yan. At nabanggit niyo din po sa amin kung sino yung inyong mga magulang. Yan. So, hindi ko na tuloy alam kung paano ko sisimulan. Sige. Sige, ako na. Sige Actually, po. apat kami magkakapatid. So, ang kasama lang namin, single mom, mama ko. Her name is Telma. Shout out sa iyo, mama, sa Tacloban, sa mga pamangkin ko doon. Nanonood din sila. And, ayun, dito na ako lumaki sa Quezon City kasi halos dito na kami talaga lumaki. Umuwi-uwi lang kami ng Tacloban pag may kailangan o pupunta namin mama ko. And then, isang lalaki, puro babae na po kami. Pero halos magkakasama kami, dalawang kong kapatid, si Ate Carla, Ate Ann. So, kasama na rin yung mga pamangkin. Wow. So, nabanggit niyo po na galing po kayo ng Tacloban. Paano po kayong nalipat sa Quezon, Miss Quezon Grace? City. So, bata pa lang Oh, ako, grade 6 years old, nandito na kami. Mula Cavite, Quezon City. Inikot na po namin dahil NPA po kami ng bahay. Kung NPA kami sa bahay, NPA din ako sa school. opo. Tapos nabanggit niyo din po sa amin na single po yung inyong mom. Tama po ba? Yan. Yes. So, maaari niyo po ba kaming kwentuhan para kami ay ma-enlighten sa inyong childhood po? Since bata kami, dahil nga single mom si mama, so dahil nasa Tacloban siya,
Yung sister ko, si Ate Carla, naging breadwinner namin. Siya yung tatay, nanay, yung ate. So, hindi na nga niya alam paano ba siya makikitungo sa amin kasi buong buhay niya ganun. Um, yung mama ko, pinapadala na lang siya, pati yung kuya ko, yung mga pamangkin ko doon, dahil nga inaasahan ate ko lang. So, tulong-tulong kami magkakapatid dito. Kaya, kaya kay mama, relax ka lang dyan. Miss Eh, Grace, never niyo po ba na-meet yung tatay ninyo? Na-meet ko siya 2013. So, when I was, malalaman ang edad dito. So, nakita ko siya 2013 when I was 28. So, that's the first and 28 last. years old. So, ever Uh, since po, talagang never niyo po, wala po kayong connection and everything sa Wala. kanya. Kasi nga medyo complicated nga yung nangyari. So, hindi pa niya alam na may anak pa pala siya sa labas. Hindi niya alam na Oh. buhay pala ako. So, yung nakita kami, nag-sorry naman siya sa akin. And maganda naman yung closure namin. Pero that was the last 2013. Hindi na kami nagkita ulit. Pero Mm. yung mga kuya ko, sa kapatid sa side ng daddy ko, nakikita kami. Lalo na yung taga Cebu. Siya yung mas nakikipagkita sa akin. Tapos yung sa taga Tacloban, medyo busy sila. Kaya, pero nag-uusap namin minsan lang. may, Wow. may tanong ako, Miss Grace, anong klaseng pamumuhay meron po kayo nung bata kayo by raising up by a single mom when you were a kid? Yung sa Tacloban kami, wala naman akong ginawa doon. Naglalaro lang ako sa labas eh. Kasi di mo naman alam kung broken ka or what. Kasi sa probinsya, wala namang ganun, di ba? Wala namang gadget, wala namang cellphone. Wala kang gagawin, kundi maglaro sa labas. Paborito mo yung tatakbo kayo. Tapos, kalaro mo yung mga bata sa park. May park kasi sa Tacloban, lahi kami doon. So, masaya naman yung kabataan ko dahil kasama ko yung mom ko. Pero nung kinuha na ako ng ate ko, Mm. na galing Tacloban, doon na nag-start lahat na nagbago na lahat. Lalo na yung nag-artista na ate ko, sumikat na siya. So, dahan-dahan, nagiging maganda na rin buhay namin kasi sa Tacloban sobrang hirap talaga. Dahil mama ko lang, kuya ko. Yun ang una kasi ate ko, kasi iba na istorya niya eh. Nasa MMK yun, iba yung story niya, tsaka iba yung istorya ko. So, yun. Yun. Nung bata po kayo, dahil paano niyo po nasabi na mahirap yung naging buhay po ninyo? Dumanas na po ba kayo na nag-ulam kayo ng asin, walang pambaon, yung mga ganun po? Yung bata ka, syempre hindi mo na maiisip yun na yung kinakain mo, kung ano lang nasa sa table mo, yun nakakainin ko. Pero umabot kami ng toyo, asin, mantika, asin ganun, umabot kami. Kasi wala pang career ate ko noon. So, actually, sumikat na lang ate ko, 1992, pero mga 1988, 87, mga ganun, 1989, 99. Sumikat kasi ate ko 1992 na. So, medyo naranasan ko yung medyo hirap. Pero dahil bata ka, hindi mo pa naiintindihan yun. Hmm. Yun. So, okay naman kasi at least memorable yun yung mga kabataan mo. Grabe, no? Ang tindi nung mag-ulam ka ng ganun. Hindi ko pa naranasan. Pero, ang tanong ko po, ano yung trabaho ng mama niyo po nung time na yun? Paano po kayo na-sustain being a single Ah, mom? actually, ngayon ko lang na-realize yan na paano kami na-sustain ng mama ko. Actually, siguro yung ate ko ba rin nagpapadala nun ng bata ako. Tapos, kinuha na kami kagad ng ate ko. So, wala rin Wow. na kasi naging trabaho mama ko dahil nga siguro hindi niya natanggap na hirap sila kasi nung buhay pa lolo't lola ko, mayaman sila eh. So, mula nung namatay yung lolo't lola ko, bigla siyang na-down. So, yung mama ko, hindi rin niya matanggap na ganun nangyari sa amin. So, yung ate ko lang yung naging nag-pursue, pumunta ng Maynila para tulungan kami. Hmm. Hmm. Grabe, Wow. grabe din, no? I think malayo po ba yung age gap ninyo? Kasi yung ate mo, nag, ang bilis niyang nag-matured. Ang Oo, bilis na 16 years old nagtrabaho. pa lang siya, nag-isip na siya ng ganun. Wow, Ganun grabe. siya mag-isip kasi nga, wala mangyayari sa amin sa Tacloban. Kung wala ate ko, doon pa rin kami sa Tacloban. Mahirap pa rin kami. Then, yung ate ko, 10 years ang gap namin. So, kaya nga hindi Oh. na nga niya alam kung nanay, tatay ba siya o ate. Kaya hindi niya alam paano makitungo sa amin. Kaya naiintindihan ko yung mga ate ko kung paano nila kami.
niya kausapin, ganun. So, Miss Grace, nabanggit niyo po na from Tacloban, 4 years old, something like that. Kinuha na po kayo ng ate niyo towards the city sa Luzon na po. So, sa Mm. Cavite po, 'di ba? Paano Mm. naman po yung naging adjustment noon sa part po ninyo na probinsyana, tapos biglang ganun po? Sa, syempre, Cavite province pa rin yun. So, doon kami sa dagat kasi nakatira ako sa tito at tita ko, asawa ng tita ko noon. So, masaya din nun kasi after nun, nakapag-adjust na. Hindi pa ako magaling mag-Tagalog. Waray pa yung salita ko nun. So, tinuturuan nila ako. Kaya hindi ako agad nag-aaral ng kinder o nursing kasi nga nahihirapan ako nung bata ako. So, nag-grade 1 agad ako. Pero Mhm. sa Quezon City na yun. Sandali lang kami sa Oh. Cavite kasi nga nag-a-adjust pa nga ate ko. Sisimula pa lang siya. Doon muna ako sa tito ko. Yung naging tatay-tatayan namin. Siya yung tumayo sa amin. So, the whole time po na nag-work yung ate niyo, ano po ang, ano niyo naman, part niyo naman po doon? Yung part ko doon, syempre dahil bunso ka, wala kang choice, uutusan ka nila. Kung wala akong ginawa ko, di mag-alaga ng bata. Siguro elementary pa lang ako, 1995, pinanganak si DJ. Sumunod si JC. Parang, lagi na lang ako nag-aalaga ng bata hanggang kay Maggie Carmela. Mm. Parang, wala naman akong, actually, ginamit din ni Lord yun para humaba yung patience ko sa Dubai. At ginamit din ni Lord yun na, alam mo yun, parang, mahalin mo yung pamilya mo. Of course, without ate naman, syempre thankful ka sa ate ko. Wala rin naman din ako ngayon. Kaya yung mga pag-aalaga ko, gift ko na lang yun sa ate ko. Kahit nahirapan ako ng bata ako kasi wala naman din ako alam sa pag-aalaga. Mama ko lang tinutulungan ako. So yun. Wow. Sige, Ate Rhea, may kwento ka po ba? Ang kapatid niya pong artista, kasi curious sila eh, si Miss Carla Estrada po. Aha. Yan. Al- Sige, may tanong ka ba, ate? so, ever since nung lumipat na kayo dito sa QC, hindi na po kayo bumalik, no, ng Tacloban? Hindi na. Tapos after years, dumadalaw na lang kami sa Tacloban para sa mama ko. And pag may kailangan gawin, yun, umuwi kami doon. So lahat po kayong magkakapatid nag-transfer sa QC? Dalawa lang kami, yung atean ko, ako, ate Carla. Pero yung kuya ko, doon na talaga siya. Kasama ng mama ko. Oh, so the whole time po, Miss Grace, wala po si dad po ninyo? Oo, wala talaga siya. Kasi nga, lumaki kaming walang tatay. Mm. So, alam ng mga tao to dahil nakita to sa MMK na iba-iba nga tatay namin. So, hindi talaga madali na walang tatay. Mm. So, Ano po yung kaya po yung naging tito ko yung impact? naging tatay-tatayan namin. Ano naman po yung naging impact sa inyo as bata? Tapos biglang yung ate mo ang nagsusuporta sa inyo. Ano po yung naging impact sa inyo, sa Wala. sarili ninyo, at saka sa pakikitungo nyo po sa mga tao sa paligid? Naging impact sa akin. Siyempre, nagtatanong ka kung bakit wala kang tatay, bakit ampun ba ako, may ganon. Tapos, minsan pag sa school, nako-compare mo yung sarili mo, yung bakit Mm. complete sila, bakit sila masaya, ganon. So, doon ko na-realize nung mga high school, college, no, na broken family pala ako. And then, minsan na tinatanong nila, saan yung tatay niyo, wala kang, ba't wala kang pera, ganyan. Siyempre, ate ko lang lahat, hindi mo naman pwede sabihin yung Oh. hindi mo pa makwento lahat kasi nahihiya ka pa. Pag bata ka, nahihiya ka pa eh, hindi mo mailabas lahat. So, Mhm. dahil nga yun, malaking impact kasi nga nako-compare mo yung sarili mo, hindi mo rin alam kung sino ka, yung identity mo. Lalo na pag wala kang tatay. Kasi ang tatay ang tumatay yung leader sa bahay. Kaya kung yung mga tao dyan na walang tatay, mga walang nanay, saludo kami sa iyo. Pero Miss Grace, natanong mo ba yung mama mo nung bata ka? Asan yung papa mo? Oo, tinanong ko talaga mama ko. Una din niya sinasabi, pero after that, sinabi na rin niya sa akin. Medyo madrama kasi yung nangyari. So, pagpunta ko doon sa tatay ko, 2005, hindi niya alam na buhay pala ako kasi sinabi ng mama ko wala. Oh, So, grabe, after na nakita kami, medyo dininay niya ako. Kasi hindi Oh. niya alam. So, both side, may kasalanan sila pareho.
They're Mm. lost. So naiintindihan ko sila pareho dahil yung tatay ko may sariling pamilya. So siguro nahihiya rin mama ko para baka sabihin niya sa akin. So naiintindihan ko siya. So nung nakilala ko siya 2013, nag-sorry naman siya. So okay na lahat. Nagkakaibigan naman na sila ngayon. At yung mga kapatid ko sa side ng daddy ko, okay naman kami. So, in total po, Miss Grace, ilan po kayong magkakapatid? Sa dad side. Sa lahat po, in all. Sa dad side ko, 5 sila, bunso pa rin ako. Mhm. Sa mama ko is 4 kami. Bunso pa rin ako. Oh, so bali 9 po kayong lahat. 9 kami lahat. Wow. So, Miss Grace, dumating po ba sa point ng buhay ninyo na hinanap nyo yung kalinga at pagmamahal naman ng isang ama? Oo naman, lahat naman yata ng bata, ganun, lalo na kapag nako-compare mo yung sarili mo sa iba. Syempre, yung tito ko, siya yung nagtuturo sa amin, ate ko. Wala naman siya, ano maganda lang sa mama ko tsaka sa ate ko, di sila nagsasalita ng hindi maganda sa mga magulang namin or what. Kasi lahat yun, everything happened for a reason. Siguro kung hindi naman nangyari yun, hindi ko rin magiging testimony. Kung ano ko ngayon, sa sinabi nila, dahil nga rin tito ko nandyan, tita ko, at saka ate ko, kundi naman din dahil sa kanya, at saka mga taong tumulong sa akin at mga nag-guide sa akin. Siguro, yun yung the best na nangyari din. Aha. Amen. Miss Grace, pwede i-clarify ko lang, 4 kayong magkakapatid, different father? Yes. Paano po Sa yung mom setup side. sa mom side? So, paano po yung setup ninyo yung sa pamilya? Meron po bang nagstay na bilang tatay ng matagal sa inyo? Yun nga, yung tito ko yung nagstay sa amin. Yung tito ko, asawa ng tito Mm. ko. So siya yung tumayong parang tatay-tatay namin. And tumutulong din siya sa ate ko. Lahat. Tapos hanggang sa pag-artista niya. At nung tumanda na siya, umuwi na rin siya ng Tacloban. Pero yun nga, parang, siyempre kasama rin namin yung anak niya. So minsan, nagtatanong ka rin na sana may tatay ka din, sana meron ka nasasabihan. Yung mga ganun, may mga pangangailangan ka na hindi na ibibigay lahat. Kasi syempre, ang priority ng ate ko, mga anak niya, eh, hindi naman lahat ibibigay sa'yo. Lalo na hindi walang-wala din kami noon. So, yung Mm. tito ko minsan nagbibigay din, mga ano lang yung kaya nila. Paano naman po kayo, Miss, nagko-cope up sa ganong pagkakataon na wala kayong Yung makausap, kabataan yung ko, mga ganon? Opo. scope up, parang kasi wala namang ginawa, no? Parang maglaro sa labas. Mahilig ako maglaro sa labas, magbike. So yung cope up ko, maglaro sa mga kaibigan ko. At nakikipag-usap ako sa mga mas matatanda. Minsan na humihingi ako ng advice. Or minsan naman, sa school. Minsan may natututunan ka sa school na yung yung teacher mo, ikukwento nila yung buhay, yung ganun. So, dun din. So, parang, siguro, maaga ako namulat sa katotohanan, tsaka sa ira. So, parang sa akin, bonus na lang yun yung mga taong nagsasabi sa'yo, tsaka yung mga classmates mo nung kabataan. Mm. Yun. Pero ano po yung reaction nyo o respond nyo nung nalaman yung magkakaiba kayong tatay lahat ng magkakapatid? Wala, parang normal. Parang, kasi hindi naman, hindi kasi sinabi ng mama ko yun parang, oh, kayo, ganun na. Hindi kasi ate ko na yung parang sinabi na, oh, magtulong-tulong tayo, magsama-sama tayo, kahit magkakaiba tayong tatay. Parang, hindi siya yung parang hindrance sa amin, na parang, basta importante magkakasama kami, importante nagtutulungan kami, kasama na yung mama namin, ganun. Tapos, Miss Grace, kasi bilang bata, hindi Hmm. ka, um, hindi mo ba sinisi dumating sa point na nasisi mo yung mama mo or nagkaroon ka ng hatred or sa kanila na bakit wala kaming tatay? Actually, nung kabataan ko, hanggang high school, college, hindi pa ako born again nun. So, yun, nagkaroon ako ng hate, ng galit sa mama ko or sa tatay ko. Natural lang yata yun sa mga kabataan. Kapag ano yung parang, wala kang sagot sa tanong.
Kasi hindi mo alam ano ba talaga yung purpose mo. Walang Mhm. clarity na parang, bakit ba ako nandito? Ano ba talaga yung purpose ko? Ano ba talaga assignment ko? So, minsan nagtatanong ka rin at nagkakaroon ka ng parang self-pity sa sarili mo, wala kang confidence sa sarili, tsaka nagkakaroon ng self-esteem sa sarili din. Na bakit sana meron akong mga magulang na kompleto, sana parang puro ganun yung mga sinasabi. So, ikaw yung batang sinabi mo wala kang confidence. So, ibig sabihin kahit po ba dala-dala mo yun sa school na nagkakaroon ka ng self-pity? Oo, kasi syempre, wala rin nag encourage sa'yo dahil nga may kanya-kanya silang buhay, may kanya-kanya silang ginagawa eh. So, ikaw, natututunan mo na lang yun sa mga classmates mo, sa mga teacher mo, at sa mga tao nag-a-advise sa'yo. Ayun, shoutout kay Annalyn sa kay Web kung nag-cheer up dito. So, Amen. Ayan. Sige, Ate Ria, may tanong ka pa po. so regarding dun sa confidence, papasok na tayo, Ate Dane, dun sa pag-aaral niya. 'Di ba? So nung elementary days, anong klaseng estudyante ka? Eh, estudyante ako, masayahin lang ang tao. Mahilig ako sumali sa art. Di ba yung nauso yung MAPE, yung pagandahan kayo. Tapos, sumasali ako lagi sa program, lalo ng sayaw. Yun yung talagang talent ko. Tapos, gumanap din ako Wow. sa Baliw. Nanalo kami. And then, ano ba ba? Yun yung mga ginagawa ko. Mahilig akong sumali sa mga art. Siguro kaya naging ministry ko ngayon prophetic art. Ngayon ko lang nalaman, sinasabi ko Wow. yung kwento. Sabi ko, kaya pala. So, nagets ko na ngayon na yung talagang hilig ko. So, gift ni Lord yun, di ako Pero syempre, bata pa lang talaga ako, mahilig na pala ako sa art. So, number one ako lagi sa labas ng klase. Wow! Ang galing. So yan po sa likod yung mga gawa niyo po ba yan? Hindi, yung iba bigay sa akin, yung mga churchmates ko, yung mga dumating yung mga taga BSM, yung iba mga kaibigan ko, ato naman sa akin. So, si Holy Spirit. And actually, may pinapagawa sa akin si Lord ng painting ulit. Actually, yun yung pinakita mo, yung first painting ko dun sa flowers, saka ito, second. Actually, gumagawa na ako dati, kaya lang hindi consistent kasi nga parang dahil nag-aaral ako this year, naging busy ako sa school sa college. So, yun. Ang Miss Grace, ano po sa mga art na yan ang pinaka-favorite po ninyo at bakit? Ito, ang tawag sa kanya is Holy Spirit, fire. Ito, yung pinakagusto ko sa lahat. Siyempre, first time ko gumawa nito, ng ganito, na parang, wow. Actually, naka-prayer fasting ako niyan habang ginagawa ko yan. So, Holy Spirit lang talaga nilid ako. Ano yung gagawin ko? Kasi, hindi mo naman siya magagawa kung hindi dahil sa Holy Spirit kung siya yung best Mm. friend ko eh. So sabi niya, to remind me na He is with me wherever I go. Wow, alam niyo po ba may nag-comment dito? Sabi niya dito, ang galing, samantalang ako nakagraduate ako ng college, yung drawing ko, tao, stick pa din. Actually, hindi ako magaling sa tao, more on nature ako eh. Ang prophetic art is more on nature sa ako. So, hindi ako magaling sa tao. Yan. grabe. Yung portrait po na ibon ay symbolism po ng Holy Spirit. Hmm. Yan. Okay, so, Miss Grace, aside from that, ano pa po yung memories naman na masasaya mo nung elementary? Yung masaya, siyempre, nung kabataan natin, wala namang cellphone noon eh, gadget, di ba? Yung Mhm. mga bata ngayon, iba na eh. Nasa loob lang ng bahay, nagsa-cellphone. Like nung kami, malalaman na talaga edad dito. Like kami no 90, nasa labas kami, naglalaro ng bike, patintero, tagu-taguan, taya-tayaan. Basta lahat nalaro ko yun dahil nga parang akong lalaki ng bata. Lahat nilalaro ko rollerblade, umakit ako sa Wow! puno. Paborito kong inakitan, alateris ba yun? Yung kinakain ng Alateris opo. bamboo. Hilig ako, bakit kaya ang dami kong sugat Favorite sa po paa yan ni Pastor lagi. Dong. Ang dami kong peklat sa paa ko, kaya kasi nga mahilig talaga ako maglaro nung kabataan. No. Kaya lagi ako hinahanap ng mga tao sa bahay, wala ako lagi.
Minsan nasa taas ako ng puno na hinahanap nila ako. Tsaka ilang beses na ako nahulog. Tapos yun, Oh. tapos sa school naman, siguro ang pinaka masaya nangyari sa akin, natuto ko mag-jeep, sumakay ng bus, grade 4, grade 5 yata ako, Wow! Wow! sa San Juan. Ang bata niyo pa po. Yung school ko, West Avenue, St. Vincent. Mhm. Tatlong sakay ako noon. So, Mm. kailangan kong sumakay at magsakripisyo kasi wala nga naman kami noon. Paano po pag umuulan? Wala, talagang sakripisyo, saka tiis ganda. Tiis Saka ganda. ganda ka talaga. Kasi yung bata ka, kung ano lang sinabi ng ate mo, susundin mo. O, umuwi ka, Opo. oras ganyan. Nung mga medyo, mga 1992 hanggang 1995, nag-school bus ako noon. Pero nung medyo nag-ano na siya, pero nawala ng work ate ko, nag-jeep na ako isang tao, 1996. Nag-bus na ako, ganyan. Kasi ang layo mo nga, San Juan to West Avenue. So, minsan wala na akong baon. Alam mo, nakakatuwa dahil may best friend ako, si Angeline. Shoutout sa'yo, Angeline. Alam ko nanonood ka. Yung best friend ko, siya lagi nalilibre sa recess kasi wala na akong baon, pamasahin na lang. So, umabot ako sa ganun na palibre na lang ako lagi kasi nga, wala. Minsan, kulang pa nga yung pamasahe ko So, kinakasya ko Mm. talaga. Oh, buti na, mura yung pamasahe dati. Opo. Nung elementary po kayo, dahil kita naman natin na ang ganda niyo po, di ba? Nung elementary po ba kayo, ay may mga nagkakagusto na, yung meron na din po ba kayong nagugustuhan? Siyempre, bata ka, crush lang, pero hindi ko alam kung may nagkagustahan kasi hindi naman ako kagandahan ng kabataan Ayan, Asan po kayo elementary lang dyan? ako. Ayan nga. Di ba? Parang kapalambukan nun. Apro nga tawag sa akin Tapos yung mga bata nun, yung mga boys, di ba? Nauso yung kulot-salot, tawag sa sobrang kapal ng Grabe. Ang tawag sa akin, di ko alam, Totoo. crush ako nun, lagi ako inaasar So, lagi ako inaasar yung bata ako, di ko alam kung nasan na siya. Pero, ayun nga, na-appreciate ko na yung hair ko nung nasa Dubai ako, Mhm. kita ko doon kasi sa Dubai, pag kulot ka, maganda ka kasi nga, Yun. mga Arabo, Ba? hair mo, mga Mexican daw So, doon ko na-appreciate yung hair ko yung nasa Dubai ako kasi maraming sasabi kamukha ko si ganito, ganyan, artista ako ng Indian, Iran, Mexico, Spain. So, sa Dubai, Ba? in ako doon sa hair ko. Kasi dito sa Pinas, parang hindi masyadong uso yung kulot. Pero ngayon lang naman. Ngayon na lang po nauuso. Yeah. Yeah. Meron po nagko-comment dito, siguro po lagi kayong muse ng school. Hindi. Yung kapatid ko, yung atean ko lagi muse nung high school. Kasi maganda siya Maputi, tsaka, Mm-mm. tsaka sexy. Siya yung lagi muse. Ako yung lagi sumasali lang sa mga program, yung sayaw, gano'n. Yung mga, Competition. kasi actually, more on active. Yung mga active ako sa volleyball, basketball, badminton, gano'n. Oh. Hindi ako pang babae. Medyo bold Ah, yung bata So, yun. Si makaaway ko mga boys kasi nga, di ba, inaasar nila. grabe, alam ko na athletic po talaga kayo. Imagine that day, nakwento ni Miss Grace na umaakyat siya ng alatis. Oo, bakit Ikaw talaga ba ako hindi? naiintindihan. Ako din kasi dati. Mga palaban na, mga warrior. Ano pa po yung mga, meron po ba kayong mga embarrassing moment nung elementary? Embarrassment mo. Hindi ko na maalala yun. Di ba dapat kinakalimutan na po yun? Yung mga ganun. Kasi yung may mga kwento, di ba, na hindi mo makalimutang nakakatawa na nagawa mo ng LM. Hindi ko na maalala yun. Siguro high school meron. Tsaka Oh. high Nung school. Pero graduate po hindi pa rin kayo kasi ng parang bata ka lang, elementary. naglalaro ka lang Mm. Siguro yung first period ko, na pinagtawanan ako ng classmates ko kasi nagkaroon ako ng stain sa palda ko. Hmm. Oh. Grade 5 ako noon. So parang nagulat ako, bata pa lang meron na ako. Sabi ng mga class, ano yan? Di ba? Parang syempre, hindi mo pa alam. Mga ignorante. Oo. Miss Grace, nung may nagtatanong, na-try niyo na daw po bang mag-artista or sumikat through beauty pageant? Yun nga, nung elementary ako, dapat sasali ako sa Ang TV. Alam niyo na,
Dubali-di-di-di-dum-di. 4:30, diba? Yung 4:30 na pala, natatawa yung pinsan. Yung 4 kasi naaalala nila yan eh. Abang ka talaga Mm. sila, no? Diba? Sila John Pratt, sila Camille Pratt, sila Erika Mm. Panganiban, Oh. Paula Peralejo, schoolmate ko sila. Mga ka-artista yung mga schoolmate ko dati. So, ayun, actually ate ko lang nagsabi sa akin na mag-aral na lang ako. Siguro dahil Mm. ate ko hindi nakatapos sa pag-aaral. So gusto niya mag-aaral kami dalawa ng kapatid ko. Mm. Mm. So, Yun. nung graduate po kayo ng elementary, Miss Grace, achiever po ba kayo? Ah, anong klaseng shavers? Athletic o saan? May Nasa honor, honor. yung mga Honor loyalty din. award, yung mga ganun-ganun. Siguro ano na lang, wisdom na lang binigay sa akin ni Lord. Hindi naman. Siguro hindi ako, wag natin kasi sabihin na hindi ka magaling. Mali Mm. naman yun, hindi ka matalino. Wala namang pinanganak na hindi matalino. May kanya-kanya tayong talent, gifts na binigay ni Lord. Siguro yung elementary, masipag ako nun. Tsaka hindi naman kasi ako natutukan din dahil nga yung mga tao sa bahay, busy, yung tito ko lang natuturo, minsan busy din siya. So, Mm. Mm. minsan, self-study, tsaka nagtatanong ko sa mga classmates ko. So, yun doon ako natuto, sa school din, ganun. Wow, masipag. Yan. Masipag So, talaga, tsaka masipag. nung nag-high school po kayo, nasa Quezon pa rin po kayo? Hindi po kayo Quezon City, lumipat? parang nilibot ko na lahat ng buong Quezon City. Kung NPA kami sa bahay, NPA din sa school. Kaya, Oh, shoutout sa bakit mga po? naging kapitbahay namin at sa mga school namin. Ang dami niyo na pong kakilala. Dami ko nang kakilala actually. Hindi ko na sila matandaan mula Baler, West Avenue, sa basta lahat, Road 20. Lahat na yata naiikot na namin. San Juan, Bakit Makati, po lahat kayo na. palipat-lipat? Oo, lahat kami. Kung nasaan yung ate ko, nandun dapat ako. Kasi siya yung nagpo-provide Hmm. sa akin. Siya yung tumutulong sa amin. Hmm. Okay Ang po. So, hirap nung nun, no? high school, Ang hirap nun, no, sorry. Ang hirap nung palipat-lipat. So, wala po talaga kayong best friend, close friends. Sa school lang. Kasi yung mula elementary hanggang first year high school, St. Vincent. Kaya lang ako yung mag-a-adjust kasi kailangan magbiyahe ng malayo, lalo na lumipat kami ng San Juan. Tapos nung high school na, nung nag-Quezon City na kami, so yun din, minsan malapit na yung school namin, like St. Vincent. So ilang Mhm. sakay lang, yung Road 20 ako nun. And then nung second year high school naman, Colegio de San Lorenzo ako. So nag-Carmel kami, sa Happy Homes pala, Road 20 yun. So tricycle lang yun hanggang second year. Then third year college and fourth year, Quezon City Academy sa SM North yun. So malapit din kami doon kasi Road 20. So adjustment talaga puro um, ako, nag-jeep, nagbabas, sa tricycle. So kaya nga sabi ko sa inyo, low lang. low lang tayo. nung high school po, ano naman po yung mga kinabibisihan nyo na po? Nung first year high school ako, marami kasi, di ba, binabibisihan ko mag-alaga ng bata. Yung So, mga lagi pamangkin ako nyo po. nag-aalaga ng bata kasi nga tuwing mga anak ate ko, bunso ko, wala akong magawa, choice. Wala akong choice, alam mo yun. Hindi po kayo nag-work, nag-try mag-work. Nung after college na siguro. Pero nung high Mm. school ako, yun nga, yung kinabibisihan ko, mag-aral, mag-alaga, uwi sa bahay, mag-alaga, tutulong sa mama ko, tutulong sa tito ko. Mhm. So, yun, tutulong sa ate ko kasi ako lang naman sa nila dahil bunso ka, wala ka naman choice. Mm. And then, nung high school, habang lumilipat kami, medyo hindi rin pala maganda yung palipat-lipat school ko kasi nag-iiba yung, katulad niya, St. Vincent, masyadong komportable ako. Pero pagdating ng Colegio de San Lorenzo, medyo hindi naging maganda kasi nga, mga medyo mayayaman yung mga classmates ko dun eh. May kaya sila, ako hindi naman. So parang, Mhm. nasa ano pa lang kami. Nabully ako doon. First time ko nabully ako ng Oh. mga classmates ko na one time na parang tinuro ako ng mga classmates ko na ako yung maingay, yung mga boys, yung mga girls. Yung teacher ko kasi nagtatanong, batang ingay-ingay nyo? Mhm. THE teacher siya eh. Batang ingay, sino yung maingay? Sabi, tinuro ako. Dahil Oh. parang ah
hindi ganun ka well known, hindi rin ako Mm. di ba, hindi kagandahan. Kasi ganun nung panahon eh. Pag hindi ka Mhm. maganda, hindi ka mayaman, out ka. Outcast ka, ganun. Yeah. Pinalabas ako ng teacher ko, umiyak ako doon sa labas. Tapos, habang umiyak ako, sabi ko, Lord, hindi pa ako pala born again. Sabi ko sa sarili ko noon, may ganun na akong guts eh. Parang mayroon akong ganito na, tatandaan niyo yung ginawa niyo sa akin. Oh. Makikilala niyo ako na magsusorry kayo sa akin. Yung Oh, ganun. ang Meron tindi akong nun ganun. ah. Tapos dumating yung teacher English ko kasi susunod na siya eh. Tapos na yung Mm. THC ko, di ba? Kinento ko doon sa teacher ko na ito yung nangyari, ganun. Actually, kaibigan siya nung artista din na pinagalitan niya yung mga classmates ko. Bakit ganyan kayo, ganun. Yung bully kasi dati, hindi pa ganun eh. Ngayon kasi, di ba, sa social media, cyberbullying. Yeah. At hindi ngayon. Dati kasi, ano lang, emotion lang yung tatamaan sa'yo eh. Saka physical, yung mga suntukan, ganun. Pero dati hindi ganun. Pero ano yung may impact din yung sa yung kabataan mo kasi nawala yung ano mo yung parang ay ganito pala ako. Self-esteem po. Oo, parang ang liit ng tingin mo sa sarili mo dahil doon. Mm. Yun. Totoo po yun. So, nung high school po kayo, pinursu niyo po ba yung art? Kasi, yun po yung nasimulan niyo na po nung elementary, di ba? Hindi, ano ako eh, puro nagsumali lang ako sa mga ah volleyball, ganun, or sumasali sa Ah, program. Nawala yung ano ko eh, parang nawala yung confidence ko, hindi na ako masyadong, dahil nga iba-iba yung school ko, naguguluhan na rin ako, parang ganun. So yung doon sa Colegio de San Lorenzo, isang taon lang ako doon kasi nga binubuli nga ako doon. At may isang teacher ako doon na ano, hindi ko siya matandaan, buntis kasi siya noon. Parang guidance counselor siya doon or principal ang tawag. Napansin niya na lagi ako binubuli. Tapos nung paalis na ako, wala akong pambayad. Kailangan ko pirma niya, 'di ba? Siyempre kailangan magbayad ng 11,000. opo. Eh, wala kami noon eh. Alam mo, sabi niya sa akin, okay lang Grace, basta makaalis ka na, makagraduate ka, ako na bahala. Wow. Sabi Wow. sa'yo kung sino ka man, sana makita kita ulit, babayaran ko yung 11,000 mo. Hindi ko alam kung siya na yung nagbayad nun, pero hindi ko talaga siya makalimutan na meron talagang anghel na ginamit si Lord. Wow. Nakaalis ako doon. So, thankful ako sa mga tao na ginagamit ni Lord. Tapos yung third year, fourth year na ako, doon na ako sa Quezon City Academy. Mm. Nung third year, fourth year po, na subukan niyo po ba na you got into a relationship? Ah, hindi pa. Bawal pa yun kasi nga nasa Ah, bahay. bawal po. Strict po si ate. Sobrang taong bahay lang ako dahil nga nag-aalaga nga ako ng bata. Mm. Kasi kailangan ako ng ate ko, kailangan ako nila. So, nung third year ako, ang pinaka-memorable ko, yung third year ako, na di ko nabigay yung picture sa'yo, na nominate ako as a princess. And then Wow. fourth, Wow! star, Finally! yung fourth year ko, Star of the Night, nanalo ko. So, first Wow! time ko, nung third year ako sinewa ko ng crush ko. So, tumang-tuwa. Mga crush-crush lang kasi noon eh, diba? Kilig ka na pag sinewa ka na ng crush mo eh. So, masaya lang nung third year, fourth year kasi mabait yung mga classmates ko sa Kyoka. Mabait yung Mm. mga prof din. So, yun, lahat sila. Mula ngayon, nagkikita pa rin kami, nag-chat, meron kami GC. So, ayun, shoutout sa mga taga Quezon City Academy. Nanonood din sila. Lalo na kay Pink. Yay! Shout out! Yan. So, nung high school, nung graduate po kayo, finally, after all the transfer na ganun, ano po yung pakiramdam na? Nakagraduate. Opo. Masaya kasi natapos mo na yung high school mo. So, intindi mo na naman yung college. College. Pero napapansin ko na yun, parang pahirap na kami kasi nang makapag-aaral ng ayos kasi yung college, parang doon na nagsimula yung nag-down. As in, 2004, nag-college ako nursing. High school yan, yung third year, fourth year ako. Pero nung college ako, nursing ako pero first sem lang natatapos ko. Tapos nag-aaral Mm. ulit ako computer programming, umuwi ulit kami ng Tacloban. So first sem ulit. So as in walang-wala na kami nun. So doon ko nakita yung sobrang hirap nun. Kasi meron ka ng ano nun, may idea ka na eh. Tsaka college ka na nun. Nararamdaman mo na yung hirap Bigat po. na Opo. mararanasan. Ano naman po yung ginawa niyong pamamaraan para
ma-overcome niyo po yung kasi 'di ba umuwi po uli kayo ng Tacloban. Nagkaroon na po ba kayo ng kaisipan na I have to do something, siguro Yun na nga, I have to maglilipad do ako ng something. Lalo ibang nung bansa? umuwi ako ng Tacloban kasi walang-wala kami noon. Minsan, um, dumating sa point na wala na kayong makain. Na yung Mhm. pagkain bibigay ko na sa pamangkin ko kasi ang dami nila doon. Kasama ng anak ng kuya ko, kasama ng mga ate ko. So parang doon ko nakita, shucks, ang hirap pala din sa probinsya. So kailangan namin bumalik ng Manila para hanap ulit ako ng work. Pero part-time lang kasi hindi ko magawa full-time dahil nga um, nagbabantay pa rin ako ng mga pamangkin ko pag umalis yung Mm. mga katulong, yaya, lalo na pag wala ka. So tutulungan ko ulit yung ate ko. Nagka-boyfriend naman ako when I was, yung bago kami umuwi ng Tacloban. Pero syempre, dumaan lang yun eh. So yun, may natutunan ka naman doon. So, naghanap na po kayo ng work nung bumalik na po uli kayo sa Uh, Luzon? promo Ano girl na po yung ako. naging work po ninyo? Yung promo girls, network marketing, part-time. Tapos, Oh. kaya siguro yung graduate ako ngayon ng business marketing kasi naiintindihan ko paano bumenta, paano magsalita. Tama. Kaya di ba Wow. napansin ako magsalita? Then, Mabenta na, mabenta. Oo. And ano ko yun, bihasa sa network marketing, di ba may nagtuturo sa inyo yun how to deal, how to speak well, ganun. And then, yun, so 2000, ano lang yun, 1 year and a half lang yun. 2008, alaga na naman ako ng bata kasi kailangan naman ako tama. 2009, umalis na ako ng Dubai. So, kailangan ko nang umalis kasi Oh. kailangan na ng tulong ng ate ko. At thankful ako sa kapatid ko, si Ate Ann. Siyempre, without her, hindi rin ako makakapunta sa Dubai. Ginamit din siya ni Lord. And then, nauna kasi siya 2007, sumunod ako, 2009. Mm. Abu Dhabi siya, ako naman Dubai. Ano po naging work niya sa Dubai? Ang dami ko naging work. So, first, ano ko noon, naging telephone operation ako sa hotel, 2010 to 2012. So, 2009 to 2012. Kasi nga, ang pagtatrabaho sa reception, front desk, multitasking ka dapat. Hindi ka pwede isa lang Mhm. yung trabaho mo. So, anong trabaho doon sa back office, trabaho mo rin sa front office. So, Mm. naging multitasking. Pero grabe, iyak ko doon dahil bago lahat sa akin, hindi naman ako graduate ng college, undergrad lang ako. Hindi ko alam yung HRM, hindi ko rin alam paano makipagano. So, nahirapan din ako, umpisa-umpisa for 1 year kasi nga nag-a-adjust ka, no, homesick ka sa family mo, lalo na yung mga pamangkin mo, nakasama mo. And then yung kapatid ko, lagi rin siyang wala kasi nasa Abu Dhabi siya. So, Mm. homesick talaga to the level up na umiiyak ka everyday. Kasi nga, Mm. pumunta ako doon November, biglang December, Pasko, New Year. Parang grabe yung iyak ko. Tapos, Oh. nag-a-adjust ako ng 2010. Grabe yun. Parang, sabi ko nga, buti nalampasan ko yun. Kasi wala talaga akong alam sa front desk. Wala akong Mm. alam sa reception. So, hindi ko rin talaga. Natuto lang ako. As in, yung mga nagturo sa Wow. visual, paano nila tinuturo siya. Tinuturo lang nila, ito gagawin mo, Grace, ganyan, gano'n. Nahirapan talaga ako. For 6 months na overcome ko. And then 1 year, 2 years, okay na. Nagawa ko na lahat. Nag-multitasking na. Mm. Mm. Tapos after po nun, dun na po kayo nagkaroon ng encounter sa Panginoon. Oo, nung lumipat na ako, 2012, 13, sa sa company na yun. Kasi lumipat ako kasi nga mababa ang sweldo sa hotel. Mababa talaga. So, kailangan ko lumipat sa admin sa office. For 1 year lumipat ako dahil malaking company siya. Then 2014, doon ko na siya na-encounter. So habang Wow. nasa church ako, 2011 to 2014, tama, nasa isang church ako, ang ministry ko is Usher, Intercessory, and Healing Ministry sa Victory yun sa Dubai. Shoutout sa mga taga Dubai, sa Victory, naging churchmate ko doon. So sila talaga siguro sila rin yung mga leader ko na mga testimony nila, marami Mm. akong natutunan sa kanila. At sa mga pastor doon, yung mga nakilala ko doon. Thankful ako nakilala ko sila. Kasi nga, syempre, dumaan din sila sa'yo eh. Dumaan din sila sa buhay ko, yung journey ko sa pagiging Christian. At alam Mm. naman nila kung sino ako noon tsaka ngayon. And na-encounter ko si Jesus noong 2014. Nung pumunta ako sa conference, kasi parang hunger ka. Sabi ko, there's something more na parang Mm.
Lord, sino ba ako? Yung identity mo, kahit matagal So, ka na sa wait church, lang po Sorry po. So, Miss Grace, back in 2011, you had an encounter with God. Mhm. Tama parang po. nag-start pa lang ako ulit mag-church noon. Opo. Tapos, pero that time po, nasa church na po kayo, Nasa church nagsiserve na na ako, din po church kayo. goer pa lang ako, parang baby Christian ka pa lang. Opo. Parang gusto mo pa malaman ano yung pagiging Christian, kung ano yung, ano yung salvation, muntuan, disciples, small group, yung mga ganun. Opo. May So, nung tanong ako. 24, ano po yun? Sorry. Um, ang bilis kasi nung pangyayari, dumiretso nung college to work, tas Dubai, tas undergraduate po kayo. Ilang taon kayo nung time na yun napunta sa Dubai at papaano kayo na-accept sa Dubai by being undergraduate? Siguro yun nga nung ate ko, yung atean ko, siya nag-start sa Abu Dhabi. So, siya yung dahilan. Kasi noon, uso pa yung direct hiring, wala pang agency. Hmm. So, na-direct hiring ako sa hotel. So, sila na nagbayad. Pero binabawasan din sa inyo yun, sa sweldo ko. Yung mga binabayad nila sa aeroplano, sa visa, lahat. So, yun, as in, grabe yung transition, yung wilderness talaga sa Dubai. Ang yun ang tawag ko doon. Transition to wilderness and transformation. Tatlo yan. Kasi 7 years sinahap ako sa Dubai. Doon talaga niya ako binago. Ang Hmm. tagal. Ang tagal talaga. 7 years and a half, 23 years old po kayo doon. So, until 30 years old. Hmm. Mga kabangers, malalaman na natin ilang taon na ba yung guest natin. Grabe. For 7 years. And sino po yung ginamit ng Diyos? Paano kayo makakilala sa Dubai? Kasi 'di ba work lang naman doon. Paano kayo sino ang ginamit ng Diyos para makakilala ka? Paano po Actually, yung... dito, di ba, nagsistart na ako mag-church goer pa lang dito sa Pinas. Ah, 2008, 2009 sa Victory, sa BGCN Pioneer, Pastor Robert Hearn pa yun. And then sa Dubai, naghanap na ako 2011 kasi nag-a-adjust pa lang ako sa 2009, 2010. Malayo kasi yung city, doon sa accommodation namin, sobrang layo, 1 oras kalahati. So, nung 2011, naghanap na ako, may Victory daw sa Dubai. So, nag-start ako doon. And for 5 years ako doon start ako doon na makilala yung sarili ko and ano ba talaga yung purpose ko. So, doon ko nalaman yung pagiging Christian tsaka born again. And yan. I see. So noon po pala, nakakilala na kayo sa Pilipinas. Paano po yun? Sino nag-share? Classmate nyo or Hindi ko friend? ang dami nagsabi lang sa akin na maghanap ako ng church. And then naghanap lang ako kasi magre-research mo na yun sa cellphone, di ba? Kung saan yung Victory. And then yun, may nakilala ako doon. So every off ko, isa lang kasi off ko every sa Friday. Ang off kasi sa Dubai dati Friday, Saturday. So Friday, ang ano nila, ang church nila. Hmm. Mm. So dumating po talaga sa point nung buhay nyo na naglolong kayo na gusto mo mag-church po. Kasi nagkakaroon ka ng homesick eh. Tapos nagtatanong ka na sa sarili mo, bakit ba ako nandito? Ano ba purpose ko dito sa Dubai? Yung ganun. Parang gusto ko na umuwi nun. Yun. Pero nalaman nyo na po ba yung purpose nyo nung nandun na kayo sa Dubai? Yes, nung tumatagal na, nakilala ko si Lord kung sino siya sa buhay ko. Lalo na yung na-encountered ko siya 2014 na kahit ang tagal ko na sa pagiging Christian, parang may something more na wala pala akong Holy Spirit. Kasi hindi lahat ng Christian may Holy Spirit eh. Hindi lahat ng Christian, they know their identity eh. They know their assignment, they know their calling or ano yung purpose nila. Hindi lahat. Kasi depende yun sa Hmm. walking nila, sa journey nila eh. Depende kung mag-o-obey ba sila na mabilis or mabagal. Depende kasi yung sa akin slow eh. Dinandaan ako ni Lord Opo. bakit sa pagiging Christian. Pag binigla niya ako eh. So, dinandaan ako ni Lord, may encounter ko siya na, ganito pala, there's something more. Nung nalaman ko kung sino ako kay Lord, nalaman ko na He is my dad, I am beloved, na anak pala niya ako. Kasi syempre wala kang tatay, lumaki kang tatay. So nakilala ko yung sarili ko, ano yung magiging purpose ko sa mga tao, sa mga pamilya ko, at sa mga nakikilala ko.
So, nung sinabi niya sa akin, you are my beloved Grace, yung past mo, wala na yun. So, Wow. mag-dwell sa past mo, kasi mula na encounter siya, parang sinabi niya sa akin, you are mine, parang ganun, Wow. na sa lahat na nangyari sa akin, nandun siya. So, Amen. parang grabe yung iyak ko nung na-encounter ko siya. Amen. So, that time po, nung umating kayo ng conference, you now realize that God is inviting you to have intimacy with Him. Oo, doon mo Tama nalaman, po ba? parang there's more, na parang hindi lang pag-church. Bonus lang kasi yung ministry eh. Totoo yan ah. Bonus lang ang ministry, ang pag-church, yung mga leaders mo, yung mga testimony nila. Bonus lang sila, pero importante kay Lord yung intimacy nyo, yung fellowship nyo, at nababago yung heart mo. At saka yung pagbabasa ng Bible, dapat mas marami kang time Mm. sa kanya, sa pagbabasa, more than sa mga ministry mo or whatever. Kasi bonus lang sila eh. Kasi ang titignan ni Lord yung heart mo, the way you walk, the way you talk, at paano ka rin makipag-usap sa mga tao. Importante yung the fruit of the Holy Spirit may nakikita sa'yo. Kasi hindi ko naman nilalat kasi halos hindi lahat sa Christian, kahit gaano ka katagal anointed ka man or magaling kang magsalita, kung hindi nila nakikita yung spirit, the fruit of the spirit. Siyempre, may kanya-kanya tayong journey. May kanya-kanyang ginagawa si Lord sa kanya kung paano siya babaguhin, kung paano rin niya ma-overcome. Kasi depende yon. Kung ako naman parang naging slow, so naiintindihan ko pala na hindi talaga madali maging Christian. Kasi titingnan ka ng mga tao, lalo ng mga pamangkin mo, pamilya mo, na hindi ka talaga perfect. Kaya lagi ko sinasabi dati sa mga small group ko, yung naging leader ako, huwag kang tumingin sa akin, tumingin ka lagi kay Jesus, kay God. Pupunta ka sa church para kay God, hindi sa mga tao, sa pastor o sa leaders. Kasi magkakamali pa rin sila. Kasi ginamit lang sila, pero hindi sila yung priority talaga. Kaya yun Mm. natatandaan nyo, kahit gaano kayo katagal sa church, tumingin lagi tayo kay Lord. Don't give up, don't quit. Mararanasan yung discouragement, disappointment, at yung mga, minsan mapapatanong ka, ano ba talaga yung purpose mo, yung assignment, may calling mo. Always, always read the Bible, ask the Lord, intimacy, malalim yung intimacy mo. Yung secret place nyo, dalawa lang. Kailan dalawa nakakaalam. Amen. So, ako po, ay curious ngayon. How are you able to discover this gift naman po ng Diyos sa inyo about prophetic art? Doon sa, yun nga, doon sa Victory, naging ministry ko is healing ministry muna, then intercessory, more on yung binigay sa akin ni Lord, intercessory, prayer, pray the nations, pray sa family, pray for, nagets ko na ako yung bakit yun ang binigay sa akin ni Lord, na alam niya, prayerful, na yun ang magiging gift ko, yung calling ko. So, yun yung top priority na ginawa sa akin ni Lord, yung assignment niya sa akin. Tsaka binago rin ako. And then, yung prophetic kasi ang tawag doon sa isang church na prophetic ministry, na parang nagpa-prayer ministry ka, bonus lang yun eh, na binigyan ka niya ng ganun, kailangan papasok ka doon sa school para malaman mo yung don'ts and do. Mabigat kasi yung calling na yun eh. So, kailangan be careful kasi hindi lahat ng tao may gift sa ganun. Mm. So, prayer ministry or prophetic ministry na tawag doon, no? Tsaka naging usher ako. So, ginagamit talaga ako ni Lord, pero nagtatanong talaga ako sa Kanya. Kasi without the wisdom, knowledge, understanding, and the Word of God, hindi ka pwede basta-basta bumitaw eh. Kasi powerful yung words eh. Kaya matatandaan ng mga tao yun. So, dumating talaga ako sa nag-school ministry ako. School muna. Then, yun. Marami akong natutunan sa mga naging leaders ko doon. Yung mga ginamit din niya. Mga anointed man and woman. Yun. Sila rin sabi sa akin paano gagawin. Amen. Grabe. Pinagpala. So, talagang pag may plano ang Diyos sa atin, gagamit talaga siya ng tao para maabot tayo. Despite sa pinagdaanan ni Miss Grace, God is with her.
Oo. Diba, hindi natin maintindihan eh. Yung pagsubok, pagtitiis, simula nung palipat-lipat kayo, dinala ka niya sa Dubai. Sa Dubai talagang may encounter mo ang Panginoon. So, nung na-encounter mo, Miss Grace, yung Panginoon, yun, na-feel mo yung Holy Spirit. Kumusta naman yung relationship mo na nun sa family mo po? Ayun nga, napansin kasi siyempre alam nila maloko ako nung alam ng mga pinsan ko yan, nakatingin sa mga pamangkin ko na ano, may anger management ako eh. Siguro dahil nakita ako. May marami kang character dapat baguhin. So doon talaga niya ako binago. Yung patience ko, yung madali ako mainis, madali ako magalit. Pag nagsasalita ako medyo malakas kasi nga waray kami eh, medyo malakas. Mm. So yung leader ko, lagi niya ako sinasabihan na, oh Grace, dandan sa pagsasalita kasi hindi lahat ng tao nakakaintindi sa'yo. Hindi lahat na experience mo, na experience. So mula nun, yung mga leaders ko at yung mga tao na naging close ko talaga, na nakakilala sa akin, alam nila na dahan-dahan binabago ko ni Lord. Nakita naman nila yun. Kumusta po yung relationship nyo sa dad nyo? Kasi natandaan ko kanina na 28 years old, first time mo siyang nakita. Tapos 7 years kayong nasa Dubai until 30 years old. Nasa Dubai yung tatay niyo po? Hindi. Nasa Dubai ako noon. Kailangan ko umuwi 2013, bakasyon. Aha. Bakasyon lang yun. And then, nakita kami sa Tacloban dahil kailangan ko siya i-meet. Para yung mga tanong ko, masagot na rin. And then, nag-sorry naman siya sa akin after that. Pero alam mo, na-realize ko, may natanggal na tinik. Kasi tatay mo pa rin yun. Wow. You Mhm. honor him, no matter what. Importante honor the father and mother. Kasi lost sila eh, nung nangyari yun eh. Hindi naman nila alam kung sino sila eh. So, Mhm. naiintindihan ko na nung, kaya sila naging ganun. Kasi lost sila. Hindi rin nila alam yun. Siyempre, without them, wala rin ako ngayon. Thankful ako sa kanila. And ang nakakapag-complete lang talaga sa atin, si Lord lang talaga. Bonus lang talaga sila. Ang totoong tatay natin, si Father God, Lord Jesus, ang nakakapag-complete sa atin. At na-realize ko na, God, thank you, nakilala ko po kayo nung nakilala ko yung tatay ko. Kasi alam ko na kung sino ko ngayon. Alam ko na yung magiging purpose ko. Okay po. Amen. So, ngayon po, Miss Grace, asan na po kayo? Ngayon dumating ako 2017 galing Dubai. Actually, medyo bago ko umalis ng Dubai, nawalan ako ng work. 2016 for 8 months. May ibang kwento rin yun, naging parang Eight transformation. Kung months. ko nakita Wow. si Lord, paano gumalaw. Naging provider siya sa akin, naging tatay ko siya. At yung mga tao tumulong talaga sa akin. Doon mo makikita yung totoong kaibigan mo pag nawalan ka ng work ha. Kahit gaano mo katagal sa Dubai, doon mo makikita yung totoong kaibigan mo. At yung magsistick sa'yo na maiintindihan ka talaga nila. Siguro sa 20 kaibigan ko, naging 5 na lang yung naging kaibigan ko doon. Oh. Anong 7. Wow. Shout out kay Nini na meron siyang flat doon. Doon pinatira niya ako na libre. Pero syempre, pinayaran ko rin yun. Tapos sila Nadia, si Lynn, at yung mga sila Nak, sila Mitch. Yung mga ginamit ng mga tao na i-provide ako, tulungan ako. Grabe yung natotoo pala si Lord na provider talaga siya. Hindi kanya pababayaan. Tapos, yung naghahanap ka ng work, kasi sabi ko, Lord, ba't ganun hirap na ako? Parang, sa 8 months na ako naghahanap ng work, parang wala pa rin ako makita. Ang tagal ko na doon, parang walang tumatanggap sa akin. Yung pala, pinapauwi na talaga niya ako. Ako lang yung matigas ng ulo. Wow. Kasi para ako si Jonah. Paano po ninyo na-realize yun? Jonah, kasi maraming ko kaibigan na gifted sila sa dream, visions, and prophetic words. Wow. Nagbigay sila sa akin, Grace, pinapauwi ka na ni Lord. Ba't ba ayaw mo umuwi? Sabi ko, ayoko kasi nga, ayoko sabihin nung, syempre nahiya ka, walang-wala ka, nauubos yung pera mo, kaka-exit sa Oman, pambayad sa hotel, pambayad mo sa bus, lahat, binayaran ko yun. Ang tagal din ako binayaran ng boss ko after 3 months, so nabaon ako kasi sabi ko, hindi naman ganun kalaki sweldo ko kasi nga hindi nga ako under God. Pag wala kasing diploma, wala kang ano doon, wala kang pinapakita sa government ng Dubai, hindi tumataas ang sahod mo. Labanan talaga doon. Competitive yung mga tao doon. So hanggang secretary lang ako lagi, receptionist. Kasi nga, kahit gaano ka katagal sa Dubai, pag wala kang diploma at wala kang may pakita, hindi tumataas sweldo mo. Depende yung sa boss mo kung may bonus na lang. Pero wala akong bonus nun eh. So tinitiis ko yung para lang, alam mo yun,
tumayo sa sarili ko, maging independent. Kasi ayoko rin naman umasa sa ate ko forever, di ba? So, kaya ako ayoko rin umuwi. Natatakot ako sabihin sa ate ko. Hindi rin niya alam yun. Natatakot ka rin kasi Mm. walang wala ka. Ang daming fear, pero ang daming nagbigay sa akin ng word na, Grace, He has everything on you. So huwag kang matakot. Kung ano sabihin nila, importante ang sasabihin ni Lord eh. Alam mo yun, gagamitin ni Lord yun. Kasi lagi sinasabi ng mga ka-churchmate ko, Grace, may kaya ko sa bahay, bakit ka nagtitaste dito? Kasi nga, ayaw mo nga mag-depend sa ibang tao. Kasi naranasan mo na mag-depend eh. Kasi mahirap na ate ko na naman, tutulong na naman sa'yo. So, ayoko nang talaga ng ganun. So, wala akong choice. Pinauwi ako ng ate ko. Kasi, ni Lord, actually, binigyan ako ng mga word. Para ako si Jonah, sabi sa akin ni Lord, Grace, tigas ang ulo mo, umuwi ka na. Kailangan ka ng family mo. Kasi, marami nga silang ganito. Marami silang, alam mo yon, well na sila. Maayos ang buhay nila. May pera na sila. Pero wala silang Lord eh, sa buhay nila eh. Ikaw, Mm. you have everything. Na-train ka na dito sa Dubai. Nakita mo na kung Wow. sino sa buhay ko. Nakilala mo na ang identity mo. So, ang purpose mo sa family ministry mo. Tsaka, yun nga, bigla na lang ako nag-aral kasi sabi ko mag-aral daw ako ng Anticops. Ginamit din ako dito pagka uwi ko. Wow. Maaari niyo po ba ikwento kung paano na kayo ginagamit ng Panginoon sa gawain niya dito naman po sa Philippines? At So, syempre yun. sa pamilya niyo na po. Actually, nung una, medyo nag-adjust ako kasi hindi na nga nila ako kilala dahil ang tagal. Every month ka lang umuwi, every year, and 1 month ka lang nagsistay dito. So yung mga pamangkin ko, minsan may nagtanong, Tita, ba't ganyan boses mo, mahinahon? Tita, Wah! ba't hindi ka na magagalitin? Kasi nga, di ba ako nag-aalaga sa kanila, pinapalo ko sila, sumisigaw ako, nagagalit ako sa kanila. Wow. So, nagulat din ako sa sarili ko. So, tita, ba't hindi ka na nagagalit? Yung ganun. At least may Hmm. nakita silang pagbabago sa akin. Tapos yung mga ate ko, nagugulat sila. Hindi ako masyadong lumalabas ng kwarto. Nagkaroon ng homesick. Nagkaroon ako ng homesick sa Dubai ah. For 1 year, Mhm. hindi ako lumalabas. As in, na-homesick ako. Gusto ko nang bumalik ng Dubai. Alam mo yon. Actually, may miracle na nangyari. Bago ko umalis ng Dubai, di ba, wala na ako ng work. Yung interview ko, ito kwento ko lang mabilisan lang. Yung interview ko, sa Skype ba yun? Tawag doon, Skype. Yung interview ko, nasa Italy siya. Nasa Dubai pa ako, paalis na ako, alis na ako bukas. Pupunta na ako ng Pinas. May interview ko, nasa Italy siya. Sinabi niya, Grace, pupunta ako dyan, mag-open ako ng business ko, ganyan-ganyan. Pinakilala sa akin yung kaibigan ko siya sa Dubai. Kasi na-interview na ako. After ng interview, bukas daw malalaman ko daw. Di, paalis na ako bukas. May ticket na ako. Hmm. Alam mo ba, nung pagkatawag niya natanggap ako. Wow. So parang sabi ko, Lord, ba't ganun pa? Uwi na ako. May Mhm. work na ako. Yung anong pinagpipray ko, ano yung boss ko, yung sweldo ko. Alam mo, laki ng sahod ko. Laki ng binigay niya. Free transport. May bahay ako sarili. Yung mga ganun. Paano pinagpray ko, sabi ni Lord sa akin. So you will know that I never leave you, forsake you, and never let you. Wow. So sabi, Amen. mamili ka. Family mo o karir mo? Oh my gosh. Pinagpili niya ako. Alam mo, nag-pray ako. Sabi ko, yung talagang, alam mo, nakita ko yung family ko. Umuwi ako. Wow. Pero hinintay niya ako ng boss ko for 1 month. January hanggang February, nantay niya ako. Balik daw ako ng March. 2017 yun ah. Pero nung nag-pray ulit ako, sabi ni Lord, stay. Nagpaalam na ako sa Hmm. boss ko na hindi na ako babalik. Ayun. Wow. Talaga naman. Maraming salamat po sa pagtugon ninyo sa Panginoon dahil kami ay naniniwala na mas maraming tao ang napagpapala ngayon dahil kayo po ay tumugon at sumunod sa Panginoon. And even now na kayo po ay napapatotoo sa daily life sharing, naniniwala din po kami na marami ang nabe-bless sa patotoo po ninyo. Dagdag ko lang. Amen. Dagdag ko lang, mahirap talaga mag-grace sa faith mo. Mag-obey kay Lord. Lalo na iiwanan mo lahat yun. Mm. Career mo, pera mo, or whatever, yung lifestyle mo sa Dubai, comfort zone mo, kaibigan mo, ka-churchmate, ministry mo, lahat nandun na eh. So sabi ko, dito na ako mag-asawa, Lord. Sabi ko kay Lord. So, parang, alam mo, parang nagsimula ka sa umpisa ulit.
humble beginning ka ulit. Parang, Lord, start Wow. umpisa. Parang grabe, parang, kaya for 1 year di ako naglalabas. Kini-question ko pa rin bakit ako nandito. Mm. Kasama ko yung family ko. Pero sabi nga niya sa John 13:7, nung sinabi ko sa Facebook na, dali lang, sabi nga niya na, Jesus said, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." John 13:7. And Amen. sinasabi sa akin na He has made everything beautiful in its time. Sa Ecclesiastes 3:11. So, yun nga, sinasabi nga niya sa akin na, ako bahala. Ako bahala sa'yo, Grace. Kung wala ka man pera, okay lang yan. Kasi hindi naman tayo nabubuhay sa pera eh. Ang work, temporary lang, pwede mawala. Pero si Lord sabi nga, wala na lahat, wag lang si Lord. Amen. Hmm. Amen po. And lastly po, kamusta ka naman po ngayon? With all those promises from God. Masaya kasi nakagraduate na rin ako sa wakas. Nag-aral ako for Wow, congrats. 2018 hanggang 2023 kasi 2018 nag-FU Diliman ako for 1 year. Ay, nag-pandemic. Blessing disguise, lumipat ako kasi kailangan ko lumipat kasi nawala yung ABS-CBN. So, kailangan... Wow! Ang ganda naman. 2020, January, lumipat ako. And thankful talaga, grabe yung word sa akin ni Lord na lumipat ako para makapagtipid kahit papano. And then, medyo kaya ng ate ko yung budget. Sa FU, medyo mataas ang nila, yung tuition fee. So, kaya yun, nakayanan ko to dahil hindi naman din sa akin. Sa mga tao tumulong sa akin, shoutout kay Nadia, kay Celine, Nini, and Karen. At sa mga tumulong sa akin, sila Nap, sila Paula, si Jamie, si Nat, syempre sila yung mga tumulong talaga sa akin. Kasi ngayon, alam mo, napansin ko noon yung college ko dati, 2004, 2005. Mabagal kasi may libro. Ngayon, mabilisan. Kaya sabi ko, ganito pala ngayon ang curriculum, mabilisan. Kasi nga, technology, parang sumasakit na ulo ko. Sabi ko, ganito pala yun. Buti na lang, thankful ako dahil 2020 nag-online class na, mas mapadali. Pero yung mga classmate ko, hindi nila nagustuhan kasi nga, naboboard sila. Ako, sa akin, masaya ako dahil di ka nababiyahe. Dito ka lang, online class eh. Tsaka yung nag-internship ako, mas madali, online lang din. So, thankful ako sa mga taga-NU, mga classmates ko, mga tumulong sa akin, mga prof ko, si Ma'am Maribel, sa mga naging prof ko doon. Thank you guys sa mga tumulong sa akin. And hindi ko na kayo isa-isahin. Thank you. Thank you talaga. God bless you guys. Praise God. Alam niyo po ba, Miss Grace, dahil sa pagtugon niyo po, meron pong mga gustong magbigay ng mensahe po sa inyo ngayong araw na ito. Wow, surprise! Yes. Gabi? Surprise! Hello, Grace! Si Grace, isa yan sa maganda dito sa Church So Blessed Family. So, bukod sa talagang nasa linyahan naman talaga siya ng mga artista, pero yung ganda talagang artistahin din. Ewan ko nga ba, bakit hindi rin niya sinabak ang mundo ng show business. Pero ayun, si Grace, sobrang abounding in grace talaga. Yun, she just carries talaga, I believe, yung fruit of the Spirit na gentleness. When you look at her, sobrang parang ang gentle niya, ganyan. So yun, Grace, thank you for sharing your life and thank you for yung heart mo to just love on Jesus and people. And sobrang, sobrang nagmamanifest with the way you talk, the way you smile, the way you worship, the way you relate to people. So, and sobrang down to earth. Like, artistahin na to ha. Pamilya na to ng artista, pero sobrang chill lang, alam mo yun, na sobrang down to earth. So, yun, Grace, continue to just be filled with the Holy Spirit and talagang you carry the gentleness of the Spirit. So, yun, love you, Grace. Bye! And dami na. Hello everyone, I'm G and I'm a friend of Ate Grace.
dati rin kaming magka-churchmate and magkasama sa isang revival group or small groups. So, we bond, we share each other's life updates. So, yun, si Ate Grace, siya yung isa sa pinaka-humble na tao na kasama ko or nakilala ko. And I love how she's so genuine and authentic sa mga season na kung saan man siya or who she truly is in the Lord. And hindi niya yun finifilter kasi that's who she truly is. So, I'm just so blessed sa life niya and where the Lord is taking her right now and how the Lord has been so faithful and so good sa life niya. And sabi nga niya, diba, na she cannot do anything apart from God. So, that is truly present or real sa kanyang buhay, especially in her current season. Lalo na nag-birthday din siya this month. So, we're just so blessed sa buhay niya. And I just want to say, Ate Grace, thank you so much for being you. Thank you for you. And I just speak blessing upon you. And kung saan ka man dalhin ni Lord, we're just supporting you. We're just here for you. And we are covering you in prayers. And ikaw yung aking kambal na kulot. So, Ate Grace, you know, I love you and see you around. Okay, bye-bye. Hey Grace, surprise! So I'm really glad to just really able to just come and quickly just share just how blessed I am by your life. Grace is truly just such a blessing. She's been such an amazing friend, just an amazing person, and I'm just excited for all the things that God is really doing in your life. I'm really believing that this is a new season for you in ways like never before. And one of the things that I'm just really blessed about with Grace is she's such a prayer warrior. She's such an intercessor. She has such a teachable heart. You know, no matter her age, she's willing to learn even from those who are younger than her. She's willing to learn from those older than her. I mean, she's just has such a teachable heart that is willing to be surrendered to God and to really pray and intercede for what the Lord is putting in her heart. And she's just, I love her vulnerability. I love her realness, her authenticity. She's really one of the most real persons I know, and I really believe like that's something that God really has just placed in her heart to really just be able to really bless so many people just by that authenticity, by that realness. So Grace, thank you so much for always just being real, being humble, teachable, lovable, and just shining the light of God. And I'm excited about everything that He is going to continue to do in you and through you. This is just the beginning of many more amazing things that the Lord has in store for you. So just continue to keep on keeping on because He is so for you and He will never leave you nor forsake you. So thank you, Grace. Your life is such a testament of overcoming, of persevering, and of just allowing yourself to just be saying yes to God and really not letting go because He hasn't let go of you. So just want you to know we're proud of you. We're cheering you on. I'm proud of you, your family. Daddy God is proud of you. And you just know that God is really going to do something amazing and something new for you. So love you, Grace, and have a really amazing new season in your life because I know that God is with you in all of these things. So love you. Take care. Wow. Thank you. Thank you, kila Sarah, Angie, and Karen. Thank you sa message nyo. Nakaka-touch. Iyak na ba ako? Just... Amen. Grabe, ang daming nagmamahal sa'yo, Miss Grace. Thank you. Thank you. Alam niyo po ba, nag-comment yung aming pastor, that's the result of hard work. Dahil po narating niyo yung ganitong point ng buhay because of hard work at kamangha-mangha po ang inyong buhay, Miss Grace. And grabe, salamat po Miss Grace sa pag-guest sa amin. Pwede po ba namin kayong mahingan ng mensahe para sa lahat po na nanonood? Sa lahat mga nanonood, lalo na yung mga ka-churchmates ko, classmates ko, mga pinsan ko, family dyan, kapitbahay,
Sabihin ko na lahat, kapitbahay, kapatid, kapuso, kapamilya. Hindi ko na kayo isa-isahin. Kilala niyo naman ako kung sino sa inyo. Sabi ko nga, lagi kayo tumingin kay Lord, huwag kayo tumingin sa akin. And sa mga fatherless and motherless dyan, lagi kayong mag-pursue kay Lord kasi pinipursue din kayo ni Lord bilang anak niya as a son and daughter nang walang imposible sa kung sa akin nga na walang imposible na nangyari. Binago rin niya ako dahan-dahan. At hindi rin ako naniniwala na wala tayong purpose dito. Kasi kung saan background ka man, pamilya, complete family ka man o broken family ka man, lahat tayo may purpose. Everything happened for reasons. And importante makilala si Lord sa buhay mo, makilala mo yung identity mo, who you are. And thank you sa mga taong nakilala ko, mga pinag-pray ko, binigyan ko ng word. At sa mga taong naniniwala sa akin, yung nakasama ko, alam naman na genuine paano ako makipag-usap sa nila at paano ko sila maging kaibigan. And bilang ate or classmates or kapatid ko, thankful kasi ginamit din sila para sa akin. May matutunan din ako sa kanila. Lalo na yung mga mentor ko, si Karen, si Roslyn, si Cheska, sila Pastor PJ, Pastor Hiram, yung mga naging pastor ko noon, sila Pastor Ben Richard, and also mga naging church, mga leaders ko dati. Thankful ako sa kanila kasi may natutunan ako sa mga naging ka-churchmate ko, sa Victory Gatekeepers, Favor, or Church of Bless. Kung nasaan man ako, ginagamit talaga ako ng Lord. And thankful talaga dahil without Him, wala naman ako. Sabi nga kanina ni Sarah, abounding grace. Yung grace ni Lord talaga, kaya pinangalan sa akin grace. Without Him, wala rin akong dito. At lagi ko sinasabi sa mga classmates ko, huwag kayo tumingin sa akin, sa mga pamangkin ko, na kay Lord kayo tumingin. Kasi in end of the day, si Lord pa rin talaga yung glorify natin. Ginagamit lang tayo dito to become a purpose for them, maging instrument sa kanila. Tsaka magkaroon sila, marinig nila yung word ni Lord kasi hindi lahat ng tao nakakarinig ng word ni Lord. Hindi nila alam kung ano yung purpose nila. Kaya thankful talaga ako kay Lord, kay Holy Spirit na tinutulungan din ako. At sa mga tao nagpe-pray sa akin, salamat. Salamat sa inyo. Amen. Maraming salamat, Miss Grace. Tunay nga, without God, I cannot do anything. Ate Dane, anong masasabi mo? Amen. Siguro ang favorite part ko dun sa story ni Miss Grace ay yung kinausap siya ng Panginoon. Na nangusap sa kanya ang Panginoon after all the years na she's known God. But then God spoke to her na God wants to have an intimacy with her. And doon nagkaroon ng purpose. Doon nagkaroon ng mas malalim na meaning yung paglilingkod niya. And I believe that is the time na nagkaroon din talaga ng fruit yung kanyang labor kasi sabi niya nga kanina na doon sa naging ministry niya nung first hindi parang she's just doing it for the sake of working in the kingdom, pero when God encountered her, when she met the Holy Spirit, yan na ang dami ng bunga sunod-sunod na, and I believe marami pang kasunod, and we are excited for that. At saka yung symbol talaga ng Holy Spirit sa likod. Kasi 'di ba, gentle ang Holy Spirit po. At kapag the Holy Spirit resides in you and on you, kapag ikaw din talagang you are the right vessel, yung Holy Spirit parang siyang dove na hindi siya aalis dyan. Talagang nandyan lang talaga siya. Nandyan lang po talaga siya sa tabi mo, Miss Grace. At ako ay, yung puso ko na overwhelmed dahil sa grasya at habag ng Panginoon sa buhay mo. And while you speak, talagang God is also speaking to my heart na whatever labor, whatever work that we have right now, yung ginagawa natin, it's not in vain. So long as we are doing it wholeheartedly, we are serving God with all our heart. Yun po ang natutunan ko sa patotoo po ninyo. Kaya maraming salamat po for having us. Thank you, thank you. Maraming salamat po kaya mga kaabangers.
Huwag kayong magpapahuli dahil bukas mas lalo pa natin mararanasan at mas lalo pa tayong abangan natin ang mga susunod nating mga mapag-uusapan. Dito lang yan po sa Daily Life Sharing, Real Life, Real talk, Real life talk. Thank you. Amen. Maraming salamat po. Thank you guys. God bless you.